Hello. Good evening. Good evening mga kapatid. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man sulok ng mundo nakakapanood nito. Ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa True Church. Alam mo bakit? Kasi maraming hindi totoong church. Fake church, fake tatag ng tao. Ang tunay na iglesia ay tatag ni Kristo. Itinatag mismo ni Kristo. Sinabi niya dito sa Matthew 16:18, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Sinabihan niya si Pedro. Basahin natin sa Matthew 16:18. Ito Bible natin. Magandang balita. Biblia. Matthew 16:18. Matthew 16:18. Sana ang 18 ito marabo na yung ano natin Matthew 16:18. Ito na. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So, si Kristo mismo nagsabi, sinabihan niya si Pedro, tatayo niya ang kanyang iglesia. Ang tanong, anong iglesia yon? Hindi niya pinangalanan dito sa Biblia. Tatayo lang niya ang iglesia. Kailangan ang totoong iglesia tayo ni Kristo. Hindi tinatayo ni Martin Luther, o kaya hindi tinayo ni Wesley, o kaya hindi ba tinayo ni Felix Manalo. Dito natin malalaman ngayon. Pag-aaralan natin. Dapat si Jesus ang nagtatag. Yan ang totoong iglesia. Kasi hindi naman niya pinangalanan dito. Yung iba nakabasa lang ng born again. Born again kami na to. Nakabasa lang ng saksi ni Jehovah. Kami to. Puro sila, angkin. Madaling umangkin, pero mahirap patunayan. Ngayon, kung ganon, dito sila nagbabase lahat sa Biblia. Tingnan nila. Ibig sabihin, puro sila totoo. Isa nga lang tinayo niya eh. Ang dami na nilang umangkin. Mga iglesia ni Kristo. Ilan na yung iglesia ni Kristo. Mayroong iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Maraming mayroong born again, may baptist, ang dami. Mga tatag lang ng tao. Ang tawag yan, sulpot. Dapat ang simbahan na nagmula noong panahon mismo ni Jesus at umiral pa hanggang ngayon ay ang Roman Catholic Church. Patunayan natin. Kasi mahirap ng hindi pinangalanan dito sa Biblia. Pero mayroong magpapatunay yung mga history. Sabi sa Job 8:8, read the history and see. Kailangan yung history na hindi bias. O kaya i-search nyo kung anong Sa Mateo, ikaw ay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. Binigyan pa si Pedro ng dito sa Matthew 16:19.
nagtayo si Kristo ng iglesia o nagtayo siya ng kanyang katauhan. Yung katauhan niyan, iglesia. Nakalagay dito sa 19. Ibibigay ko sa iyo ang Matthew 16:19 naman. Ibibigay ko sa iyo ang masusi ng kaharian ng langit. Oh, tingnan mo. Si Pedro binigyan ng susi. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Ibig sabihin, si Pedro binigyan ng authority. Susi. Sa Bisaya pa, gahom. Tapos sinabi niya sa Juan 21, 15:17. Juan 21:15-17. Sinabi niya kay Pedro. Juan 21. Juan 21. Naglulak. Juan 21:15-17. 15:17. Ito na. Sabi niya kay Pedro. Sabi niya kay Pedro, ah, 15:17. Pakakainin nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ang higit sa mga ito? Sagot ni Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus. 3 beses siya tinanong ni Jesus. Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam mo po ninyong ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Grabe ka, espesyal ng Pedro kay Jesus. Siya ang pinagbilinan ng mga laga sa tupa dito sa sanglibutan. Siya ang binigyan ng susi. Kung anong ipahintulot dito sa lupa, ipahintulot sa langit. Tapos sabi niya sa Lucas 22:32. Lucas 22:32. Lucas 22. Kailangan natin basahin para hindi puro daldal lang. Lucas 22:32. Sinsya na mga kapatid. Kaya kayong mga Katoliko na kulang pa sa aral, makinig kayo para sabay-sabay tayong matuto ng totoong aral, kasi baka biglang may sa inyo, mag-evangelize na ibang religion, sasama ka agad kayo kasi kulang pa sa kaalaman.
Kaya kailangan mayroon tayong alam kahit konti. Aral-aral pag may time. Lucas 22:32. Ito yung sabi niya kay sabi ni Jesus kay Pedro. Subalit idadalangin kita upang huwag manghina ang iyong loob. Ulit. Subalit idadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sabi, hinan talaga niya kailangan huwag manghina. Idadalangin si Kristo na mismo, panalangin ni Kristo na huwag manghina ang kanyang pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Lumakas ang loob niya. Ibig sabihin, ang unang elder ni Kristo, hindi si Paul, hindi si John, kundi si Peter, si Pedro. Kaya siya ang tinatawag na unang papa sa Roma. Tapos ito ang nagkakaroon ng apostolic succession. Nung mamatay si Pedro, nagkakaroon ng apostolic succession. Hindi kaya sabi nila na putol daw yung Iglesia ni Cristo, na nawala kasi binersecute. Hindi totoo yan. Ibig sabihin, sinungaling si Kristo. Sabi ni Kristo, walang makabudtog niyan kahit ang pintuan ng kamatayan. Kaya tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Nagkakaroon ng apostolic succession. Yan ang tanda ng tunay na iglesia o simbahan. Ang tunay na simbahan ay may tatlong marks o tanda. Ito ay nakabisa sa Bible. 1. Iisa. Iisang katawan. Iisang pananampalataya. Isang bautismo. Efeso 4. Basahin natin sa Efeso 4:4-5. Efeso 4:4-5. Yan ang tunay na iglesia. Yan ang marks, palatandaan. Kasi hindi naman niya pinangalanan dito sa Bible na ng iglesia eh. Magsabi lang siya, itatayo niya ang iglesia, pero walang nakalagay na pangalan. Yung iba, nakabasa lang ng Bible na Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo na kaagad. Ang tinayo niya, hindi niya pinangalanan. Kaya tayo ngayon magsasaliksik. Efeso 4. Ito yung sa Efeso naglalak ng cellphone. Nakalagay sa Efeso, iisang katawan, isang pananampalataya at isang bautismo. So yan ang palatandaan, isa. Pangalawang palatandaan ay banal, holy. Kaya isa, holy. Ang nagtatag ay Diyos, kaya banal. Ang mga katawan niya ay mga apostolis niya, banal, kaya holy. Ang sakramento ay banal. Ang aral ay naglilinis ng kaluluwa, kaya holy, banal.
Yan ang pangalawang marks. Una, isang katawan, isang pananampalataya at isang bautismo. Episo 4:4 to 5. Tapos yung pangalawa, yun yung holy, banal. Ang nagtatag ay Diyos, kaya banal siya. Pangatlo, isa na lang, bali 4 yun. Catholic. Ibig sabihin ng Catholic sa English, universal. Matthew 28:19. Humayo kayo sa buong mundo. Yan, sabi nga, sumayo kayo sa ipangaral mo ang mabuting balita. Basahin natin. Matthew 28:19. Yan yung pangatlo. Catholic, universal, ibig sabihin. Matthew 28:19. 28. Matthew 28:19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya sinabi niya sa mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Lahat ng mga bansa, sinabihan yung mga alagad niya, mga apostol. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nandun yung Trinity, Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun yung tinatawag na Trinity. Isang Diyos at 3 persona. 3 na yan, ha. Yung una, isa, one, holy, banal, Catholic, universal, laganap sa buong mundo. Pang-apat, apostolic. Kasi may apostolic succession siya. Gawa 1 verse 20 hanggang 26. Gawa 1, kaya may apostolic succession. Gawa 1 Gawa 1:20. Gawa 1:20 hanggang 26. Gawa 1:20 hanggang 26. Basahin natin, ha. Pakinggan nyo, mga kapatid. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat pumili ng isang makasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Saksi. Kaya yung mga nakabasa siguro ng mga saksi ni Jehovah dito, sila rin yung saksi. Kailangan siya ay isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Hesus. Mula nang bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay inaakyat sa langit. Kaya't iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos sila ay nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas.
na tumalikod sa kanyang tungkulin na siya ay pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Kaya may apostolic succession. Hindi mo sabing mapuputol ang iglesia. Nung tumalikod si Judas, pinalitan siya. May kapalit. Kaya may apostolic succession. Nung mamatay lahat ng mga apostol, naipasa yon sa mga alagad. Kaya tuloy-tuloy hanggang ngayon. Kaya yan ang apostolic. May apostolic succession. Kaya hindi totoo yung sinabi raw na naputol yung unang iglesia na ay tinatawag ng iglesia ng Cristo dyan. Kalimutan ko. Tapos ang ibig sabihin ng kasi may liderato yun ibig sabihin ng liderato pinasa ito ng Roman Catholics a bishop at pope. Only the Catholic Church ang mayroon dyan sa apat na marks, apat na lahat ay biblical yan. Ang totoong iglesia ay mayroong sakramento. Ay kumpletong sakramento. Lahat ng ito ay nasa Catholic Church yan. Galing mismo yan sa Bible. Yung baptism 135 yan kasama, isa yan sa sakramento, baptism. Kasi may 7 sacraments ang may kumpletong sakramento ang Roman Catholic Church. Yun lang ang mayroon. Sa ibang iglesia wala naman silang 7 sacraments. Baptism 135, basahin natin para malinaw sa inyo mga kapatid. Pasensya na kayo mga kapatid kasi malabo ang mata ng matanda. 135, basahin natin para baka sabihin nyo niloloko ko nagsisinungaling ako dito. Hindi ako nagsasalita ng ito, lahat ay totoo. Yung iba hindi na naniwala na ako ay dating SD. Bahala na lang si Lord sa inyo. Ayaw kong pasensya na kayo kung nasaktan kayo. Hindi ko naman sinadyang masakit talaga ang katotohanan. Yung sinasabi nila truth hurts. But it set you free. Truth hurts, but it set you free. 135. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Baptism, ito yung unang sakramento. Mayroon kami. Mayroon din kayo, pero hindi ko alam kung totoo yan. Kasi sa amin, nakakatrace ba kami sa pabalik sa mga apostol. Kaya may apostolic succession. Pag namatay yung mga apostol, pag nawala, may kapalit. Kaya sa Papa, pag namatay, may papalit. Una si Pedro, sunod yung sunod na mga Papa, gano'n. Ibojos. Si Ibojos pa yan. Sandali. Search natin.
i-search natin para malaman natin kung nagsimula kay Peter, siya yung unang papa. Ito mga ang unang pope sa Apostolic and Early Church, si Peter, 32 to 64 AD. Tapos ang pangalawa si Saint Linus, una si Saint Peter, si Saint Linus, 64 to 76 AD. Number 3 si Saint Anacletus or Cletus, 76 AD to 88 AD. Kaya may apostolic succession simula kay Peter. Kaya walang patid yun hanggang ngayon kay Pope Francis, hanggang ngayon sa present. Kaya hindi totoong naputol yung nawala yung unang iglesia. Kaya dito mo makikita yung apostolic succession. Sabihin ko pa yung pang-apat, Saint Clement, 88 to 97 AD. Pang-5, Saint Evaristos. Pang-6, Saint Alexander. Pang-7, Saint Sixtus the First. Pang-8, Saint Telesphorus. Pang-9, Saint Hyginus. Pang-10, Saint Pius the First. Pang-11, Saint Anicetus. Ito ang patunay na may apostolic succession. Yun ang true church. Pinamumunuan ng mga Santo Papa. Ang unang Santo Papa yung pinagbilinan ni Kristo ng susi, ng power, ng authority. Kung anong ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot mo sa langit. Kung anong ipahintulot, kung anong kalagan mo sa lupa, kalagan mo sa langit. Kalagan ko sa langit, sabi niya. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Pedro, pinapahintulot sa langit. Kaya pag sinabi ng mga pope namin, pag sinabi niya na kagaya ng rosary, biblical yun, pero yung word na rosary hindi mo babasa sa Biblia, pero pinahintulot yan ng pope, ng leader. Kaya kung ano pinahintulot sa lupa, yan ang papahintulot sa langit. Binigyan sila ng power Huwag na tayong matigas. Tapos ito pa, ang pangalawang sakramento ay ang confession. May confession kami sa iba wala. Kaya ito, makinig kayo, yung kayong hindi mga Katoliko, wala kayong confession. Paano yan? Kami may confession. Juan 20:23. Basahin natin sa Juan 20:23. Mahaba yung usapan natin Aral tayo. Makinig tayo ng aral. Minsan, hindi naman puro na lang hanap buhay. Aral din mag-may time. Hindi yung bigyan natin ng time ng salita ng Diyos. Kasi dati ganun din ako. Kailangan natin Juan 20:23. Juan 20:23. Malabo yung ilaw ko Juan 20:23. Ito. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinapatawad na
mga yon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinapatawad. Ayun na nga yun. Yun na yung authority. Yung authority ng Santo Papa hanggang sa mga pare. Yan nga yung binigay kay Pedro na naipasa sa baba. Kagaya sa amin. Pag may kasalanan ka, doon ka mag-kumpisal sa pare. Confession. Kasi binigyan sila ng authority. Pwede rin tayo humingi ng direct sa pero kailangan sumunod din tayo dito. Sinabi naman kung anong magkumpisal kung papatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman ay pinapatawad ang mga yon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinapatawad. Ano ibig sabihin? Ito na yung confession. Sunod, pangatlong sakramento, Eucharistia 1 size 53. Ito yung napaka importante. Eucharistia. Ito yung sakramento 1 size 53. Take note, 1 size 1653. Basahin niyo kung may Bible kayo dyan. Ako may Bible ako. Bigay ito ng Couples for Christ. 1 size 23. 53 pala. 1 size 53. 1653. Ito yung Eucharistia. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, maliban kainin ninyo ang aking laman ng anak ng tao, maliban kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. See? Pag hindi kayo, wala kayong Eucharist, yung laman at dugo ni Kristo, hindi kayo kalagay dito. Sinabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi pakatandaan ninyo, maliban kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Yun yung ginagawa namin tuwing linggo. Yung sabat namin, yung pahinga, rest namin, linggo. Yun yung mga Kristiyano. Yung mga unang Kristiyano, linggo sila din nagsasabat. Sila na tinapay. Putol-putol ng tinapay na kumakain sila. Yun yung mga unang Kristiyano. Tuwing linggo, unang linggo, yung pagkabuhay ni Kristo. Hindi na yung sabat ng mga Hudyo. Kay Christian na tayo Kay Kristo tayo. Yung pinagdiwang nila yung pagkabuhay ni Kristo. Yun yung linggo. Tapos, confirmation. Ito yung sa sakramento namin. Pang-apat, confirmation. Gawa 8:17. Gawa 8:17. Yung iba walang ganyan. Paano yon? Gawa 8:17. Kaya makinig kayo kahit paano may matutunan tayo kunti dito. Gawa 8:17. Gawa 8:17. Ito na. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Pag
mag-confirmation ka, makakatanggap ka ng Espiritu Santo. Nabautismohan ka na, may confirmation para makatanggap ka ng Espiritu Santo. Tapos marriage. Oh, may marriage pa dito. Sakramento to. Gawa 8:17. Gawa 8:17. Ayan, ano pala, Matthew 19:16. Matthew 19:16. Matthew 19:16. Anong nakalagay dito? Marriage. Matthew 19:6 pala. Ang labo na talaga ng ano. Matanda na si Tatang. Matthew 19:6. 6. Anong nakalagay dito sa 6? Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Tama. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ayan, yan ang marriage. Yan ang ano, isa sa sakramento ng totoong iglesia, tunay na iglesia, may kumpletong sakramento. Tapos anointing of the sick, Santiago 5:14. Santiago 5:14. Oh, ayun na. Santiago 5:14. May anointing of the sick pa. Saan ka pa? Pupunta ka sa walang sakramento. Wala pang rebulto, wala silang imahe ng mga santo. Ano, magdadasal ka sa harapan. Harapan mo, wala ka man lang iniisip, ini-imagine kung ano yung itsura ng ano. Ang itsura ng Diyos. So, paano kayo magdasal pala na anong imagination niyo? Tanong ko lang sa mga hindi naniniwala sa mga rebulto ng mga santo. Anong ini-imagine niyo? Anong itsura ni Kristo? Anong itsura ni Mama Mary? Wala. Kaya dito tayo. Ito yun. Anointing the basic. Holy orders. Yung panghuli. Holy orders. Lucas 22:19. Lucas 22:19. Gawa Lucas 22:19. 22:19. Lucas 22:19. Ito yung panghuling holy orders. Lucas 22:19. Tingnan natin kung ano nakalagay. Baka sabihin nila hindi totoo yung 7 sacraments. 22:19. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Yan ang holy orders. Natin dito. Lucas 22:19. Ulitin natin. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at binigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan at inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tama yun. Kaya yung mga unang Kristiyano, tuwing linggo, yung pagkabuhay ni Kristo,
doon sila nagsiselebrate ng Lord's Day. Yan yung unang Christian, yung mga apostol. Hindi na yung wala na yung sa lumang tipan ng sa mga Judaism. Pero dati sila ganon kasi under pa sila ng batas ng Moises eh. Under pa sila sa sa anong tawag yan? Yung sa batas ng Moises pa sila sa lumang tipan. Siyempre Hudyo sila. Nung dumating sa Kristo, nung pagka buhay ni Kristo, ayun na, nagumpisa na sila na mag simba ng Lord's Day, yung pagkabuhay ni Kristo, yung mga Kristiyano pero yung mga Judaism, yung mga dati, hindi pa rin sila naniwala na si Kristo ay Mesiyas. Kaya nga pinapapatay nila si Kristo eh. Kasi sinira na ni Kristo yung Sabat eh. Papagaling si Kristo ng Sa mga Hudyo kasi, pag hindi ka magtrabaho ka ng Sabado, kasi Sabat nila Sabado, yung mga Hudyo, yung Judaism. Pag nagtrabaho ka ng Sabado, magmakita ka, paparusahan ka ng babatuhin ka hanggang sa mamatay, yung paparusa. Ewan ko dito, mayroong ganyan dito eh. Ayaw ko lang sabihin, baka mayroon din dito, kaso wala pa akong nakitang pinarusahan eh. Ang binato tapos hanggang namatay. Kung talagang totoong sinunod nila yung ni Kristo. Tayo Christian, kaya Christian tayo. Kay Kristo na tayo sumunod. Anong ni Kristo? Yun yung sundin natin, yung mga apostol. Yung tunay na simbahan ay umiiral na siya mula ng 1st century hanggang ngayon. 1st century hanggang ngayon. Hindi ito nabuo nung lang 15th century. Kaya 1500s, 15th century. Ito ay nagmula nung 1st century, 2,000 years ago na. At ito yung Roman Catholic Church. Oldest Christian church is the Catholic Church. Kahit yung historian nag-agree dyan. Kahit i-search nyo sa Google, kahit saan, kaya sa kung anong lumabas. Yun yung maraming simbahan kasi ngayon. Ang daming iglesia. Pero ang sabi sa Bible, iisang katawan, iisang iglesia. Yun yung itinatag ni Kristo na pinamumunuan ni Pedro nung umakyat si Kristo sa langit. Kaya siya, may apostolic succession. Yun yung maganda doon. Kasi tuloy-tuloy hanggang ngayon. Yun, walang putol yun. Kaya sana naintindihan nyo yung totoong tatag ni Kristo, yun yung Roman, one holy apostolic, tsaka one holy Catholic apostolic. Bakit tinawag na Roma? Kasi nandoon yung sentro ng pagkagaling nila sa Jerusalem. Sila Pedro, nangaral sila sa Roma. Doon nga si Pedro pinatay. Pinatay siya sa pamumuno ni Emperor Nero. Ang ginawa nung pinatay siya, pinako siya sa cross. Patiwarik. Yan ang history.
Tingnan mo yung mga apostolic succession. Ito, ang pang-11, Saint Anicetus. Pang-12, Saint Soter. 166 to 175 AD. Number 10, Saint Eleutherius. Saint Victor the First. Sunod-sunod yan. Hanggang kay Pope Francis. Ang pinakabago ngayon ay si Pope Francis 2013 present. Pang 267 si Pope Francis, tapos yung kasalukuyan ngayon si Pope Leo. Pang 267, pang 268 pala si Kaya yun, doon makikita ang totoong iglesia. Hindi yung puro lang tatag ng tao. Sulpot yun, mga sulpot yun. Huwag kayong masaktan totoo yun. Hindi ako nagsasabi ng hindi totoo. Yung angkin-angkin pero hindi mapatunayan. Dito, biblical, historical, mapapatunayan sa Roman Catholic ang totoong iglesia. Ayan lang muna tayo. Sa susunod uli, yung ibang topic tayo sa susunod, mga kapatid. I-likes nyo yung aking video kung nagustuhan nyo. Pag hindi, okay lang. Bye. God bless.